Mainit na balita ngayon 'to mga tol at, delikado talaga 'tong ginagawa ng China 'no. Nagpakawala mga tol ng flare ang China sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force. Aba, talaga matindi mga tol. Hindi lang sila sa dagat gumagawa ng mga ganitong kabalbalan, pati sa ere na rin mga tol 'no. So eto parang pinakauna sa atin ata 'no, na ginawa nila 'to. Anyway, panoorin natin 'tong balitang 'to at bigyan natin 'to ng reaction video dito sa iba't ibang mga news agency na sigurado namang legit mga tol. Etong balita natin una mula sa GMA Integrated News and ang pangalawa naman natin mamaya is sa News 5. Alamin natin 'tong balitang 'to at bigyan natin 'to ng reaksyon, komentaryo at opinyon. Puwede kayong makisama sa pagbibigay ng opinyon at reaksyon ninyo sa comment section sa ibaba. Pero bago natin 'to simulan, siyempre para sa mga ganitong klaseng reaction video, 'wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so 'wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Maring kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapakawala ng flares ng Air Force ng China sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force habang nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. So ito ginawa ng China mga tol, nagpakawala sila ng flare dun mismo 'no sa mga eroplano ng Philippine Air Force. Aba, talagang matindi 'no. Sinabi na nga na magkaroon ng ano ng de-escalation at saka pahupain ng tensyon Pero tingnan niyo 'tong ginagawa ng China mga tol, hindi talaga sila makatiis. Talagang nangangati ang kanilang mga kamay sa pambubulas mga tol. Sa Recto Bank na napakayaman sa langis na mataan ng isang research vessel ng China. Nakatutok si Jonathan Andal. Wala talaga sa ayos kausap, hindi talaga sila tapat kausap. Ang panghaharas ng China hindi na lang sa dagat kundi abot hanggang himpapawid, sabi ng AFP. Palagay ko talaga gera talaga nito, pahahantungan nito hangga't hindi talaga tumitigil ang China. Ng China hindi na lang sa dagat kundi abot hanggang himpapawid, sabi ng AFP. Nagpakawala ang Air Force ng China ng mga flare sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal noong Huwebes, August 8. Yung flare, sir, no, it emits light and heat. Hindi naman po tumama. Hindi naman po, sir, no, provocative nga po itong actions nila. Hindi nasaktan ng piloto at crew na ligtas na nakabalik sa Clark Air Base pero namiligro raw sila kaya mariing kinundina ng AFP ang mapanganib na ginawa ng mga piloto ng China. Nireport na ng AFP sa Department of Foreign Affairs ang panibagong pangaharas na ito ng China na may tuturing daw na paglabag sa aviation safety regulations at international law. Nag-interfere ito sa lawful flight operations at saka airspace natin. This is well within Philippine sovereignty and the restrictions. Magsasagawa pa rin kami ng regular na patrol at surveillance operations. Alinsunod po sa pandaigdigang batas. Tindi na mukha ng China mga tol, biruin mo, ginagawa nila to sa airspace mismo ng Pilipinas. Sa soberanya ng Pilipinas mga tol, ginagawa nila to Tingnan nyo mamaya yung pagdadahilan nila. Si Pangulong Bongbong Marcos mariing kinokondena ang insidente. Suportado raw niya ang ating magigiting na sundalo, lalo na ang hukbong panghimpapawid. Hindi raw makatwiran, iligal at walang pakundangan ang aksyon ng Air Force ng China. At sinusuportahan natin ang Malacanang mga tol sa naging reaksyon nila rito. Kaya pwede kayong magbigay ng opinion ninyo at reaction dito sa ginawa ng China. Ayan, the President strongly condemns the air incident in Bajo de Masinloc earlier this week and stands by our brave men and women of the AFP, especially the Philippine Air Force mga tol. Kasi etong ginagawa ng China mga tol, malinaw naman talaga na panghaharas nila to Kasi eto yung indikasyon na hindi talaga nila kinikilala ang batas 'Di ba? Meron tayong UNCLOS, may international law. So hindi lang sa dagat mga tol Unang-una wala silang bansa sa ilalim niyan. Paano nila magiging airspace 'yan? 'Di ba? Wala silang mga ano diyan, wala silang mga syudad, wala silang mga city. Dagat 'yan. 'Di ba? Ano magiging threat sa kanila noon? Unang-una nga hindi magiging threat sa kanila 'yan kasi hindi naman nila lugar 'yan Soberanya ng Pilipinas 'yan Hindi raw makatwiran, iligal at walang pakundangan ang aksyon ng Air Force ng China. Maiintindihan natin pag ginawa nila yan kung ang eroplano natin lumilipad sa ibabaw mismo ng syudad nila. 'Di ba? Doon mismo sa mainland China mga tolo kaya pumasok sa kanilang exclusive economic zone o kaya pumasok sa teritoryo nila. Pwede talaga maging threat sa kanila yan. Pero nandirito sa dagat,
Dagdag ng palasyo, ngayong hindi pa napapakalma ang tensyon, heto't nakababahalang posibleng may instability na rin sa ating airspace. Patuloy raw na susunod ang Pilipinas sa diplomasya at mapayapang paraan ng pagresolba sa gusot. So hindi lang dagat ang inaangkin nila mga tol, pati airspace na rin inaangkin na rin nila. Aba matindi no? Biruin mo pati himpapawid kanila na. Nanawagan ng Pilipinas sa China na ipakitang kaya nitong maging responsable sa dagat man o himpapawid. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng Southern Theater Command ng Chinese military na illegal na nang himasok ang Pilipinas sa kanila raw airspace at ginambala raw ang kanilang training. Para sa isang airspace nila, ang tigis ng mukha. maritime law expert, dapat palakasin pa ng Pilipinas ang air defense system nito. In addition to yung procurement ng mga combat aircraft, yung pag-procure din ng mga air defense missiles and radars para makover yung area na yan. No? Kinumpirma naman ng Philippine Navy na isang research vessel ng China ang namataan sa katimugang bahagi ng Recto Bank na napakayaman sa langis at gas pero hindi pa na-explore ng Pilipinas dahil sa agawan sa China. Based on her track. O asan ang kalayaan natin dyan? Hindi natin na-explore pa dahil sa agawan sa China. Diba? Asan ang kalayaan dun? Hindi natin malayang i-explore yung sarili nating mga likas na yaman sa ating karagatan kasi merong mga bansang nagbabanta at nagbibigay sa atin ng panggigipit. Most likely this ship is doing some research. What type of research, we could not say yet. We checked last week with the Department of Foreign Affairs if there was any request to conduct a research that was submitted and there was none. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha na ng pahayagan Chinese Embassy pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa So eto mga tol, alamin natin kung ano reaksyon ng ng Malacanang mga tol. Bad trip din ng Malacanang. Ito naman mula sa News 5 Everywhere. Ito yung karagdagan bukod dun sa kaninang sinabi ni PBBM. Kinondena ng Malacanang ang panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Presidential Communications Office, illegal at reckless ang naging aksyon ng Beijing laban sa isang aircraft ng Philippine Air Force habang nagsasagawa ito ng maritime patrol sa airspace ng Bajo de Masinloc. Illegal talaga mga tol, 'di ba? Wala naman sigurong pro-China ang magtatanggol pa rito. Napakababa naman talaga ng intelihente niyo. O wala kayong intelidad mga kapatid, no? Ay nako. Biruin mo pati airspace inaangkin na rin nila mga tol. 'Di ba? Wala namang isla sa ilalim, Bajo de Masinloc yung nandoon mga tol. Ano yun? Scarborough Shoal yun. 'Di ba? Nasa loob yan ng exclusive economic zone natin. Inaangkin na nga nila yung dagat, pati airspace inaangkin nila. Napakalapit nun sa Pilipinas. Kung meron nga magrereklamo dahil Pilipinas dapat yun dahil ang napakalapit sa atin nun. May intindihan pa natin kung gaganyanin nila yan, kung nasa ibabaw talaga ng bansa nila. Katulad na lamang nung pagpapalipad nila ng mga spy balloon na pinasabog ng Amerika. O 'di ba sila pa yung galit na galit? Bakit daw ginawa ng Amerika yon? Siyempre, nasa ibabaw ba naman ng Pentagon, magpapalipad ka ng spy balloon mo. Mga ugok talaga eh. Tinawag ng Armed Forces of the Philippines na dangerous maneuver ang ginawa ng China kung saan gumamit sila ng flare o tinutukan ng ilaw ang PAF aircraft. Naninindigan naman ang Beijing na iligal ang pagpasok ng aircraft sa lugar at nananawagan sa Pilipinas na itigil na ang panghihimasok at Yung pinapanindigan nila, tanong, sinasang-ayunan ba ng batas yan? pag-provoke sa kanila. O eto mga kapatid. Rated News. Iginiit ng People's Liberation Army Southern Theater Command ng China na profesional, lehitimo at legal daw ang ginawa nilang on-site operation sa himpapawid ng Bajo de Masinloc. Lehitimo, legal ang ginawa nilang operation sa pagtaboy daw ng eroplano. Sino may sabi nun? 'Di ba sila lang din? Lehitimo daw. Paano magiging legit? Hindi naman kayo kinikilala ng international law. Baseless nga yung ninyo eh. Yung claim ninyo dyan sa West Philippine Sea, paano magiging lehitimo at legal yan? Natalo nga kayo sa arbitral ruling. Paano magiging legit yan? Talo nga kayo. Saka nakakitang natalo sa korte tapos legit pa rin yung ginagawa. Anila, illegal umanong pumasok ng eroplano ng Philippine Air Force sa airspace ng South China Sea at naabala raw nito ang normal training at exercise ng China Air Force noon. Paano magiging illegal? Talo nga kayo. Ang kulit nito mga to no? Talo nga sila. 'Di ba? Arbitral ruling nga sa Pilipinas nga yung lugar na yan. So paano magiging illegal? Sila nga yung mismong illegal dito. Kaya ewan ko na nga lang kung may mga pro-China pang magtatanggol sa kanila Napakababa talaga ng utak nitong mga to.
Kaya nagsagawa raw sila ng identification, tracking and surveillance, warning at pagtataboy na naaayon nila sa batas. Naaayon sa batas? Naaayon sa batas? Yung pamamalagi nyo nga dyan, yun palang hindi na naaayon sa batas eh. Tapos yung action nyo, sasabihin yung naaayon sa batas? Itigil na raw dapat ng Pilipinas ang paglabag, provocation, distortion at hype. Nauna nang kinondena ng Malacanang at AFP ang pagpapakawala ng flares ng Air Force ng China sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force sa Bajo de Masinloc. Kaya ka talaga makikita nyo mga tol. Parang wala talaga magiging magandang solusyon dito mga tol. Gera talaga gusto ng China ata. O sinusubukan talaga nila yung pasensya ng Pilipinas mga tol. Yung ginagawa nilang hakbang talagang malala na. Parang may mga sayad na sa ulo tong mga tol. Hindi nagawain ng mga matitinong mamamayan ng mundo yan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa ginawa na naman pangaharas ng China? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.